Suportado ng isang ekonomista ang pagsuspende sa letter of authority at iba pang field tax audit dahil sa isyu ng katiwalian. Kasabay nito, dapat umanong papanagutin ang lahat ng mga nang-abuso sa paggamit ng LOA para magbalik ang tiwala ng mga negosyante. Narito ang balita ni Erica Rio. From revenue officers, from RDs, hanggang sa ganung level. DAR was projecting to raise about 6 billion. Ang na-raise sila was about 2 to 3 billion lang. Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. 30% lamang na ang pinapasok. Nakakalungkot. Sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Baliktad eh. 70% ang dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Iyan ang naging pagsisiwalat ni Senator J.V. Ejercito patungkol sa Letter of Authority o LOA ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nagagamit di umano sa katiwalian. Dahil dyan, inirekomenda nito ang pagkakaroon ng reboot hindi lamang sa BIR kundi maging sa iba pang ahensya ng gobyerno kasama na ang DPWH na nasasangkot ngayon sa isyu ng anomalya sa flood control projects. Bago naman ang pagsisiwalat na ito ni Ejercito, naghain na rin ng resolusyon sa Senado si Senator Erwin Tulfo para imbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang BIR. Ang BIR naman, pansamantala munang ipinatigil ang paglalabas ng LOA maging ang field tax audit matapos dumagsa ang reklamo ng mga negosyante kaugnay dito. Suportado naman ng isang ekonomista ang hakbang ng pagsuspinde sa paglalabas ng LOA. Sa palagay ko, yung paghihinto ng letter of authority na yan, yung LOA, I think that is a step in the right direction. Kasi maraming mga negosyante, particularly yung mga small businesses ang nagre-reklamo na nagagamit itong LOA na ito as an excuse para mangikil at para iharas itong ating mga negosyante, lalong-lalo na po yung mga maliliit na business. Bukod naman sa pagsuspinde, hinimok ni Dr. Michael Bato ang pamahalaan na papanagutin ang mga sangkot dito para bumalik ang tiwala ng mga negosyante. Okay, napahinto nga natin dahil nga tinigil muna as pansamantala itong mga LOAs nito. Pero in the future, paano na yun kapag nag-resume na uli ng mga investigations? Mga-abuso pa rin ba? So kinakailangan dito, hindi lang masuspinde yung mismong mekanismo ng LOA, but then mapanagot yung mga opisyal mismo na mga nangikil at nagharas ng mga maliliit na negosyante at inabuso yung kanilang authority para magnakaw at para mangikil sa mga tao. Ang LOA ay opisyal na dokumentong nagbibigay ng kapangyarihan sa mga revenue officer na silipin ang libro at records ng isang taxpayer kung tama ba ang buwis na binabayad nito. Layon din itong pabilisin ang pangungulekta ng buwis ng pamahalaan. Just imagine, if 70% of tax collection just goes to graft and corruption, Jade, hindi na natin kailangan siguro mangutang ng gobyerno para mapunan yung deficit. Ibig sabihin, kapag ka-efficient at makatotohanan yung pangungulekta ng buwis ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan magdagdag pa ng buwis. Hindi na natin kailangan pang mangutang. Mapupunan yung pagkukulang sa paggastos. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent nag-uulat. SMNI News.